Sa buhay natin, walang nakakaalam ng hinaharap. Ang sigurado lamang ay ang magplano para sa kinabukasan. Mapagpalang buhay sa ating lahat. Ako si Papa Sabi at welcome sa ating Pera Padala Stories. Anumang oras ka nakikinig at nasaan ka man, sana ay may matutuhan ka sa ating bagong istorya. May mga babae na nais makaalis ng bansa, hindi dahil gusto nilang iwan ng pamilya, kundi dahil wala na silang mapagpipilian. Ako po si Lina, 32 taong gulang noong una akong dumuting sa Hong Kong. Isang ordinaryong Pilipina, walang diploma, walang koneksyon, pero may pamilyang gutong sa probinsya at pangarap na sana kahit papaano ay maiahon sila sa hirap. Noong unalis ako ng Pilipinas, dala ko lang ay isang maliit na maleta, cellphone, at kontratang nagsasabing 4,730 Hong Kong dollars ang buwanang sahod ko bilang domestic helper. Malaki na yun para sa akin. Sa palitan noon, halos 34,000 pesos kada buwan. Kapag tinanggal ang pagkain at kaunting ipon, kaya kong magpadala ng 25,000 pesos buwan-buwan. Para sa amin sa baryo, malaking pera na yun. Maluwang ang kondo ng napasukan ko at may second floor. Maayos ang mga gamit. Ang amo ko ay si Daniel Wong, 42 taong gulang, negosyante, magaling magsalita at laging maayos manamit. Maganda ang katawan. Sa unang tingin, perpekto. Mas mukha siyang bata sa kanyang edad. Kasama niya sa bahay ang girlfriend niyang si Mei Ling. Maganda, palangiti, medyo maingay. Sa unang linggo ko pa lang, kinausap na niya ako. "Lina, huwag kang mahihiya sa akin. Para na rin kitang kapatid dito." Sabi niya habang tinutulungan akong magluto sa kusina. At naniwala ako. Sa simula, maayos ang lahat. May oras ang pahinga ko, may sapat na pagkain, at hindi ako pinagbubuhatan ng kamay. Tuwing linggo, pinapayagan akong lumabas. Pero may mga gabing naririnig ko ang pagtatalo nila. Maingay, may sigawan, parang may malalim na kinikimkim. At tuwing umaga, mapapansin kong namumula ang braso ni Mei Ling, tinatakpan ng long sleeves. Kapag tinatanong ko, ngingiti lang siya. Aksidente lang, clumsy kasi ako. Pero ang totoo, may takot sa mga ngiti niya. Isang gabi, hindi umuwi si Daniel. Naiwan kami ni Mei Ling sa Ondo. Doon niya unang binuksan ang puso niya. "Lina, hindi siya ganyang dati." Sinabi niyang kontrolado siya ni Daniel. Bawal ang kaibigan, bawal ang lumabas mag-isa, bawal ang sariling desisyon. Kapag sumuway siya, magsisigawan. Minsan itutulak. Hindi ko alam ang isasagot. Katulong lang ako. Dayuhan. Walang karapatang makialam. Pero doon ko unang naramdaman ang takot. Nagbakasyon si Mei Ling sa Canada. 2 linggo. Naiwan ako at si Daniel sa bahay. Noong una, normal lang. Pero isang gabi, nakainom siya. Umupo siya sa sofa habang nanonood ako. "Lina, malungkot pala kapag walang tao sa bahay." Hindi ko sinagot. Lumapit siya. Masyadong malapit. Hinalikan niya ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naramdaman ko ang init ng katawan niya at ang malalim niyang hininga. Naibigay ko ang aking sarili. Malili yun. At alam kong mali. Isang gabing pinagsisisihan ko habang buhay. Pagbalik ni Mei Ling, nag-iba ang lahat. Hindi ako makatingin sa mata niya. Biglang naging malamig si Daniel sa anya. Madalas na silang mag-away. At isang araw, sinabi niya sa akin, "Lina, aalis na si Mei Ling. Hindi na siya babalik dito." Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Umalis si Mei Ling nang walang drama. Isang maleta na parang gusto na talagang umalis. Isang tingin sa akin na parang alam niyang may nangyari sa amin ni Daniel. Hindi lungkot ang naramdaman ko.
Hindi ko rin maintindihan kung saya. Naging madalas ang pagtatabi namin ni Daniel. Sa umpisa, para akong prinsesa sa bisig niya. Doon ko nakita ang magandang ngiti niya. Maayos ang lahat ng mga 6 na buwan. Ngunit sa isang pagkaamali ko, dahil nagpadala ako ng pera sa magulang ko ng sobra, nagawa niya akong saktan. Doon ko naintindihan. Hindi ako ang pinili dahil mahal ako. Pinili ako dahil mas madali akong kontrolin. Habang naglilinis ako ng kwarto, doon ko nakita ang isang sulat sa ilalim ng drawer. Hindi ko dapat binasa, pero binasa ko. Kung mababasa mo man ito, sana iligtas ka. Mas mabuti pang iniwan ko siya kesa tuluyan akong masira. Alam kong may nangyari sa inyo. Sana'y ikaw ay hindi niya masaktan tulad ng ginawa niya sa akin dahil naupo ako sa sahig. Nanginginig na itinupi ang sulat. Hindi nagtagal, ako na ang tumatanggap ng sigaw. Ako na ang pinagbabawalan. Ako na ang kinuwestiyonan sa bawat galaw. Tinanggal ang day off ko, kinukuhanan ako ng phone tuwing gabi, minimiliit ako. At isang beses nang sumagot ako, sinampal niya ako. Walang sugat na malalim, pero ang dignidad ko, durug. Doon ko sinimulang itago ang pera ko. Sa loob ng 1 taon, nakakapagpadala pa rin ako ng 20,000 to 22,000 pesos buwan-buwan. May naiipon akong 1,000 to 1,200 Hong Kong dollars buwan-buwan. Hindi ko alam kung kailan, pero alam kong kakailanganin ko yun. Isang gabi, nag-away kami sa hagdan. Lasing siya. Sinisigawan ako. Hinila niya ang braso ko. Natapakan niya ang sarili niyang paa. Nawalan siya ng balanse. At sa isang iglap, nalaglag siya sa hagdan. Hindi ko siya itinulak ng sadya, pero hindi ko rin siya sinubukang saluhin. Tahimik ang buong kondo. May mga pangyayaring kahit sabihin mong aksidente, habang buhay mo pa ring dadalhin ng bigat. Hindi agad namatay si Daniel. Narinig ko ang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan niya sa marmol na sahig sa ibaba ng hagdan. Isang tunog na parang may nabasag. Hindi lang buto kundi buhay. Nakatayo ako sa itaas. Nanghihinga ang tuhod ko. Ilang segundo akong hindi makagalaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Parang may pinindot ng mute sa buong mundo. Pumaba ako. Duguan ang ulo niya. Humihinga pa, pero mabagal. Kinuha ko ang phone ko at tumawag ng emergency. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil alam kong iyon ang tama. Dinala siya sa Queen Mary Hospital. Ako naman, dinala sa istasyon ng pulis. Hindi ako nagkulang sa salita, pero pinili kong magsalita ng totoo, hindi ng emosyon. Sinabi ko, lasing siya. May pagtatalo. Hinila niya ang braso ko. Nadapa siya. Nahulog sa hagdan. Hindi ko sinabi ang takot. Hindi ko sinabi ang mga sampal. Hindi ko sinabi ang mga gabing iyak ako sa banyo. Sa Hong Kong, hindi sapat ang kwento. Kailangan ng ebidensya. 3 bagay ang tinignan ng pulis. Number 1, CCTV ng kondo. Walang kuha ng mismong insidente, pero kitang lasing si Daniel pag-uwi. Kita rin ang paulit-ulit na sigaw sa hallway sa mga nakaraang linggo. Number 2, medical report. Severe traumatic brain injury. Walang defensive wounds. Walang indikasyon ng direktang pagtulak. Number 3, physical evidence. Walang fingerprint ko sa hawakan ng hagdan. Ang posisyon ng katawan ay tugma sa pagkadulas, hindi tulak. At higit sa lahat, ang record ni Daniel. Doon ko lang nalaman na may reklamo na pala si Mei Ling dati, pero umatras siya. May medical record siya ng anxiety and depression na nakalink sa domestic partner conflict. Hindi iyon ginamit laban sa akin bilang depensa, pero nagbigay iyon ng konteksto.
Pagkaraan ng 3 araw sa ospital, namatay si Daniel. At ako, pinalaya. Walang kaso, walang demanda, walang kulungan, pero walang katahimikan. Pagbalik ko sa kondo para kunin ang gamit ko, ibinalik sa akin ng pulis ang mga personal na gamit. Nandoon pa rin ang sunat ni Meiling. Ngayon ko lang ito binasa ng buo. Kung sakaling mangyari ang hindi ko inaasahan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mga taong tulad niya ay marunong magbagsak ng iba habang sila'y mukhang matino. Nakawala ako at sa totoo lang, gumaan ang buhay ko. Sana ikaw rin. Doon ako tuluyang umiyak. Hindi dahil sa pagkawala niya, kundi dahil naunawaan ko na hindi ako nag-iisa. Ayon sa batas ng Hong Kong, may 14 days lang ang isang domestic helper para humanap ng bagong employer matapos may mamatay o matanggal. Sa tulong ng agency, nailipat ako sa bagong amo. Mag-asawang Chinese, may 2 anak, walang live-in na drama. Ang sahod ko ay tumaas na sa 4,870 Hong Kong dollars kada buwan, bagong minimum wage noon. Simple lang ang buhay. Trabaho, pahinga, simbahan tuwing linggo, tahimik na kwarto. At unti-unti, bumalik ang lakas ko bilang tao. Sa loob ng sumunod na 3 taon, average na padala ko 25,000 to 28,000 pesos per month. Personal na ipon, 350,000 pesos. Pinag-aral ko ang kapatid ko. Pinagawa ang bahay ng nanay ko. At sa unang pagkakataon, gumaan ang loob ko. Isang linggo, may nakilala akong Pilipinang real estate agent sa simbahan, si Ate Marisa. Hindi siya nangako ng yaman. Hindi rin siya nagbenta ng ilusyon. Tinuruan niya akong mag-budget, mag-loan responsibly, mag-isip ng long term. Sa tulong niya, nakakuha ako ng pre-selling condo sa Cavite. Presyo ng unit, 2,400,000 pesos. Down payment for 24 months, 480,000 pesos. Monthly down payment, 20,000 pesos. Ang matitirang balanse ay loan sa bangko. Hindi madali, pero posible pala. Ang insurance na akala ko sayang. Sa kabila nito, may nakausap akong financial advisor, si Kuya Joel. Hindi niya ako tinakot. Hindi niya sinabing, paano kung mamatay ka bukas? Ang sabi lang niya, kung may nangyari sa'yo, sino ang babangon para sa pamilya mo? Kumuha ako ng life insurance plus VUL. Monthly premium, 3,000 pesos. Coverage, 1 million pesos. Sa una, mabigat. Pero kalaunan, nagbigay ito ng kapayapaan. Hindi ako yumaman. Hindi rin naging perpekto ang lahat. Pero ngayon, may sarili akong unit. May ipon, may proteksyon, at higit sa lahat, may dignidad. Ang nakaraan ko sa Hong Kong ay hindi kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng pagkakamali, pagkatakot, at pagpili na mabuhay. Kung may aral man ang buhay ko, hindi lahat ng umaalis ng bansa ay tumatakbo. Ang iba, lumalaban lang para sa karapatang mabuhay ng buo. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang panatilihin mong konsensya pagkatapos ng lahat. Nagustuhan mo ang ating Pera Padala Stories? Mag-like at subscribe para updated ka sa mga bagong kwentong inspirasyon at may aral sa buhay. Muli, mapagpalang buhay. Ako po ang inyong host, Papa Sabi.